What's up mga talong at melong na naman nag-video. Buka. Pag-usapan natin yung kadena nyo. Baka mamaya ride lang kayo ng ride tapos di nyo naman pinapalitan yung kadena nyo. Paano nga ba magpalit? Gaano katagal kung kailan napalitan? At yung mga tools na kailangan. Let's go! Yun o, si Coco. Hehehe. Ito nga pala ang aking pansamantagal na bike rack. Sampayan siya, yan, parang ganyan. So ito na yung kadena ko. Okay, umalis ka muna dyan. Yan, madumi na siya. Isang linggo yan, last week ako huli naghugas. So maghuhugas lang dapat ako ng bike, pero sinukat ko kasi yung kadena ko kanina. Pag-usapan muna natin kung ano yung mga tools na ginamit ko, kung bakit magpapalit na ako ng kadena. Kailangan natin ito. Ito yung gunting para sa mga kadena. Hindi, yun yung ginagamit para matanggal yung quick link. Tama ba? Quick link ba tawag doon? Basta ganun. Tapos ito, it's either, syempre, susukat mo muna kung tama yung haba ng kadena. Ito yung magtatanggal nung pins sa gitna. Ayan, yung pins. Ito nyo naman siguro. May times na sobrang haba ng kadena. Hinahabaan talaga nila yan para pwede mong bawasan. Pero hindi mo na pwedeng dagdagan. Tapos ito yung panukat na sinasabi ko sa inyo. Kailangan nyo tong bilhin. Okay? Kailangan nyo tong bilhin. Ito yung panukat. So makikita nyo, may number yan. Yung isa 1, yung isa 0.75. Yung 1, ibig sabihin 100% worn out na siya. Pag 0.75, 75% worn out na. Pero sa akin, pag pumasok na siya sa 75%, quality na siya. So ayan, sukat natin. Ayan, pumapasok na siya ng slight pero hindi all the way. Medyo kabado na ako niyan. Kasi once na pumasok na yan, madadamay na tong cogs. Maghihiwa-hiwalay na yung ngipin, pati yung chainring mo maghihiwa-hiwalay na yan. Magugulat ka na lang pag nagpalit ka ng kadena. Kunwari, pasok na yun siya 75% or 100%. Kumakapyos na yung pagpadjak mo. Kasi ibig sabihin, hindi na nagmamatch yung distance ng mga ngipin ng cogs or chainring dun sa kadena na bago. Sa akin, yung ganyan, halos pumapasok na siya midway. Quality na talaga sa akin yan. Ayan, sukat nyo rin siya sa lahat ng kadena kasi syempre may chance na hindi yan pare-parehas. Sa lahat naman, ganun na siya talaga. Midway pumapasok na. So papalitan ko na siya. Hindi ko alam kung gaano tinagal nitong kadenan to kasi nga nabili ko siya second hand. Tapos hindi ko alam kung gaano katagal siya nagamit all throughout or kung ano yung kilometers na itinakbo. Pero kung bike to work ka, based from my experience dun kay Kahel sa luma akong bike, every 3 to 6 months nagpapalit ako ng kadena. Kasi tuwing susukatan ko siya ng mga ganong katagal, worn out na siya 75% Pero cheap kasi yung mga pyesa ko nun. Diba, kadalasan Shopee. Tapos yung cogs ko nun, hindi naman Shimano, parang ZTTO lang siya. Kadena ko, yung lang, Samsi. Meron akong video dyan. Check nyo na lang. Ito, SLX na yan boy. Naka-Shimano tayo na cassette, naka-Shimano tayo na kadena. So hindi natin alam. Try natin, since magpapalit ako ngayon ng bagong kadena na Shimano. Update ko kayo sa video na to, i-comment ko na lang sa baba kung ano yung tinagal ng kadena. Matagal-tagal pa yon. So tara, palit na tayo. So ito yung quick link nya. Gagamitin lang natin tong gunting ng kadena. Papasok mo dyan. Siya tirap na ito ng one hand. Yan. Tapos dito nyo malalaman kung worn out na rin yan. Tingnan nyo naman. Isang kamay natanggal ko. Maluwag na to, nakailang linis na rin kasi. Tapos tuwing pinapalinisan siya sa bike shop, tinatanggal nila yung kadena para malinis nila ng todo. Well, sabi kasi recommended ng Shopee itong quick link na to, hindi siya reusable, disposable talaga siya. Kumbaga unang tanggal pinapalitan siya. Hindi natin alam, KMC pala tong kadena na to na luma. Palitan natin ng Shimano. Ayan, pagkatanggal mo nun, tanggalin mo yung clutch na ito. Tapos ayan, dahan-dahan mo siyang bitawan. Hindi pwedeng pabigla-bigla. Ayan, legs ko muna yung maghahawak para yung perfect, hindi masira. Divine. Mag-ready lang ngayon ng basahan kasi syempre madumi yung kadena. Ayan, itong lumang kadena, di na rin naman natin to papalitan. Hindi na rin naman natin to gagamitin. So dispose natin to. Benta nyo sa magbobote. Siyempre mabibenta pa nila yan.
At syempre, bago ko siya palitan ng kadena, hugasan ko muna yung buong bike na hindi ko na ipapakita sa inyo na ganito kabilis lang yan. Bago ako nagugas ng bike, naisipan ko ikabit muna yung binili ko sa Shopee na battle cage. Baka magustuhan nyo rin. Share ko lang. Ayan, lalagyan na ng aqua flask. 1 litro yan, 32 ounce na aqua flask. Tapos ayan yung mount niya. So nakastrap lang siya. Di siya advisable na iinom ka habang nagra-ride. Kumbaga, pag ganyan ng bote mo, iinumin mo siya. Pag tumigil ka talaga, kailangan mo tumigil kung iinom kang tubig. So trinay ko naman siya alog-alog. Pwede na. Tsaka nga stick dito sa Giant Tough Road. Kasi built talaga siya for adventure So kung makikita nyo sagad-sagaran yung bote, di ba? So tatama yan dito sa top tube. Ang malupit kay Tough Road, naisip na niya yun. Makikita nyo dito sa taas. Ayan Makikita nyo dito, meron siyang sticker para maprotektahan yung para maprotektahan yung top tube and sakto dun yung bote, di ba? Galing ng Giant. Ayos din. Ayun yung forma nyo. Stainless steel. Taga Laguna, Santa Rosa yung Shopee seller. Link ko na lang dun sa description sa baba. Yun, nahugasan ko na. Wala na yung mga alikabokya. Yan, basa-basa pa yung gulong pero natutuyo na rin siya kaagad. And syempre pinunasan natin yan. Malinis tanggapin. So, papalitan na natin tong kadena. Turuan ko lang kayo kung paano siya isusukat, di ba? Basic lang to, basic. Shopee link pala na itong kadena na Shimano na original. I-link ko na lang din sa description. So, ito siya, unboxing. Tapos ito yung quick link niya. Let's go! Ay, bakit ang bilit? Pag pala bumili kayo ng bagong kadena, lubricated na yan. So ang ginagawa ko muna bago ko siya ilapat dito sa aking bisikleta, pinupunasan ko muna siya. Tandaan nyo, kapag nilalagyan ng lubricant ang kadena, hindi naman mahalagang malagyan ng lubricant yung labas ng kadena. Ang mahalaga, yung loob ng pins. So yung labas, syempre, para mas malinis siya hawakan at hindi siya maka-attract ng alikabok o dumi, punasan mo siya. Tsaka, kahit may existing lubricant na siya, pag nakabit ko na siya sa bike, lalagyan ko pa rin siya nung lubricant na ginagamit ko. Which is, ito, Dry Lube Zefal Pro Dry. Kailangan nyo ba ng link niyan? Shopee din yan. Mahal yan. Kahit Shopee ko binibili, at least kasi mabilis ma-deliver, tapos mas mura siya pag bumili ka ng walk-in sa bike shop kasi syempre, less na yung labor ng seller, kaya mas mura mo siya nabibili. So nilagay ko na yung kadena na bagong punas dito. Check nyo pala yung kadena Sa kabilang side, meron niyang makikita kayong tatak. Ayan meron siyang Via Japan. Yan yung nakalagay. Sa other side niyan, kung mapapansin nyo, lupit wala siyang tatak. So make sure lang na kapag nagkakabit kayo ng chain, nakaharap sa inyo yung tatak. Tapos, syempre, susukatan na natin siya. Wala kasi akong tiwala dun sa sa sukat ng lumang chain. So, para sigurado, diba, dito. Ilagay nyo pala siya sa pinakamalaki. Tapos, lagay nyo rin siya sa pinakamalaki dito. Sa chain ring. Pinakamalaki sa cogs, pinakamalaki sa chain ring. So, pull tightly. Ayan, dun siya sumakto, diba? Ang mangyayari, magdadagdag ka ng 2 links. So, ito, isa. Kita ba? Isa, yung inner link. Tapos pangalawang inner link. So isa, alternate, 2. So dito tayo magpuputol. This one. Putol dito. Halos walang naputol. Isa lang yung tatanggalin. Gamitin lang natin tong tool na to. Salpak mo lang siya dyan. Tapos pupush mo lang to. Kailangan mo lang ng... Ay, putya natanggal. Kailangan mo lang ng lever para maikot to. Ikot lang natin to hanggang sa maputol siya. I mean, matanggal yung pin. Okay. Tanggal. Tapos, ira-route lang natin siya dito. Pasok ka dun. Yung. Sasakay mo siya dyan. Tapos, papasok mo siya dito. Over the top. Tapos, pasok dito. Ikot. Yan, makikita nyo dito nga sa kabilang side. Yung iba kasi nagkakamali, ayan merong bakal dito na pahalang. Di siya dapat dito sa baba, dapat nandun siya sa taas. So pag ganun, kahit huwag nyo munang isakay sa chainring,
Ayan, para magpang-abot. Diba? Shift nyo lang sa pinakamababa yung chainlink kapag naka 2x or 3x kayo. Kintab nung quick link ah. May kita nyo yung quick link, meron siyang arrow. So kung nasa baba yung kadena nyo, ibaliktad nyo siya kasi papunta dun yung kadena, di ba? Pag forward. So clockwise dapat siya. So papunta dapat dun yung arrow. Tapos, ayan ah, papunta dun yung arrow kasi nasa baba ko siya. Kung sa taas mo siya kinakabit, eh di syempre pag ganun, pakabila. Tapos ito, suot mo siya dito. Yan. Kabit. Tapos suot nyo na siya sa tamang gearing kung nasang gearing man kayo. Titignan nyo yung quick link, di ba? Hindi pa siya nakasagad. Para masagad yan, ilagay mo lang dito yung kadena. Kapit sa preno, tapos tapak. Pwede nyo rin namang gamitin yung gunting ng kadena para masagad nyo siya kung hindi siya mapuwersa. Tumunog pa. Yun. Sagad, nakatodo na. So mahirap tanggalin yan. For sure. So ayun, ganun ko siya sinukat. Una, nilagay ko sa pinakamalaking chainring, tapos pinakamalaking kaset. Di pa siya stretch na stretch yung derailleur. Tapos pagdating naman dito sa smallest chainring, tapos smallest cog, hindi siya tumatama. So ibig sabihin, sakto yung sukat ng chain. Magaling. Ready for bike to work na for this week. Tapos sa weekend, ride tayo ulit. Huwag niyong kalimutan lagi na magpalit ng kadena. So cheers. Peace.